of wicked leading to depravity. So, absence of reverence or walay pagtahod sa Diyos. So, ang taong walay respeto or muna siyang characteristic sa taong dautan. So, kung ikaw wala ka respeto or dili ka nagahuna-una sa mga tao nga nakapalibot sa imo ha, it means that you are insensitive. 'Di ba? Kung ikaw wala ka respeto, so dili gyud nimo nahunahon ang mga tawo nga nakapalibot sa imo ha. And when we say insensitive, kanang you are just minding your own business or your own self. And you are not considering the consequences of your action if buhaton nimo na siya unsa ba kaya ang mahitabo sa mga tao nga nagpalibot sa kuha or unsa bay mahitabo sa community or society. And wala ta nagunahuna nga ang tao, ang Ginoo nakabalo or ug nakakita kung unsa atong ginabuhat diri sa yuta. And kana nga characteristic sa taong dautan na wala respeto, murag makop niya ang tanang sala. Kung wala ka respeto, so makabuhat yung pagsala and that leads to depravity. So it is just a reminder for me and you karon nga buntag na we need to mulihok ta and we need to break the course or the cycle of bad habits. So kanang pagka wala respeto sa mga katigulangan or sa mga parents na mahimo natong habit hangtod sa pagdako and mapasa nato sa atong mga anak. And we need to break that course. We need to be the generational course breaker. Kay para makakita og harmonious and peace na country or magsimula gina siya sa community kung or sa basic unit of society is family. So mo na siyang basic unit sa society. So mag-start yun na dira ang pag-enforce sa mga parents when it comes sa mga values kung sa ang tama nga values na i-instill or i-uphold sa mga bata para atong generation, mga umaabot na generation is kanang nay respeto and dili mawala ang respeto. Kaya katong panahon karon murag ang mga batanon na or ang mga bata na ihawod ang mga ginikanan kay paludhon na sa mga anak, di ba? So dapat dili na mahitabo we as a Christian, we need to uphold and instill sa mind sa atong mga anak, sa atong mga anak, sa inyong mga anak na kanang i-uphold yun ang life like Christ nga bisag dili gud siya wala may perfect na tao gyud, so only Jesus Christ is the righteous. Then proceed ta sa verse 2. Ang gina-emphasize sa verse 2 kay nagtuo man siya nga siya habod, nagtuo siya nga ang Dios dili masayod ug dili mosilot sa iyang mga sala. So the verse emphasize that sometimes we fail to recognize our sins or kanang murag ma-blind ta ba nga tungod sa atong pride dili nato gina-recognize ang atong sin bisag kabalo ta na mali to siya pero atong gina-justify na tama to siya even mali gito siya sa mata sa atong buhi na Dios. Kay nagtuo kita nga kita hawod kanang wala nato gi-acknowledge ang Ginoo nga source sa tanan. So, wala ta nag-depend sa iya ha. Murag naging independent ta sa Ginoo, which is dili siya applicable sa atong kinabuhi sa Christian. We need to be dependent sa Ginoo. And atong i-acknowledge nga Ginoo ang naghatag sa kung unsa ang niya sa tuwa. And naabot siya power to remove that things or stuff sa imong kinabuhi. And ang tanang mga butang nga ginakuha sa Ginoo sa imong kinabuhi is according na siya sa iyang plan, which is iyang plan is kanang to prosper you or hatagan kag mayong kinabuhi. And if ever man na naikuha ng Ginoo sa imong kinabuhi, imo nang i-acknowledge as part of His plan. And we as human kanang murag weak man jud sa mga ingana, no? And pero we need to practice ourselves kay dili ta permanent diri sa world. Temporary ta dira, nag boarding house ta diri. And
dapat maging grateful pud ta. So let's first acknowledge na sa mag-start ta sa basic, dapat maging grateful ta nga makaginawa ta og free gikan na sa Ginoo nga grace. Sometimes pud kanang tungod kay nagtuot nga kita nahawod, ginailad na ta atong sarili, di ba? Nga kanang ginagaslit na ta atong sarili nga okay ra na padayon nang okay ra na siya, di man na siya sala. Bisag sala na gud siya. Pero tungod sa pagkabuta nato sa kanang nagtuot nga kita hawod na blind ta by that principle, and that leads to kanang depravity. And let's proceed to verse 3. Bakak og dautan ang iyang mga sulti ug dili na gayud siya mubuhat og maayo. So ang taong dautan puros bakak kragid ang magawa sa iyang baba, or kanang mga binurit lang puros ba. Kanang puros lang hinambo ang magawa sa baba sa taong dautan. So it means dili kung makakita kag taong dautan or kanang mga magbinurit lang, ang imo yung ma-feel is kanang dili ka ganahan sa iya, kanang murag pet peeve nimo siya ba. Kay kanang maburitan ka sa iya. So it means dili ka ma-bless sa ingana nga kinaiya. So we as a Christian, we need nga hinaut nga wala tay ingana nga attitude or batasan, kay we are the light sa mga tao. Kita ang asin sa mga taong wala pa nakaila sa Ginoo. So when we say kanang asin, kung ibutang nimo na sa environment, mag-contact na siya sa environment, ma-change niya ang environment. Kung for example, magluto ka, tabang to siya, tapos ibutang nimo ang asin dito, maka-create siya of change, which is nana siya lasa. And then kung ang light pod, ang kangit-ngit, kung mag-contact siya sa kangit-ngit, maka-create po siya change, which is kanang maging hayag ang dalan. So mo na siya characteristic sa asin. So ato siyang ibuta sa atong huna-huna o kasing-kasing na kita ang asin. Kay kung makipag-contact ta sa uban, makipag-share na to ang word ni God sa matag tao, bisan pag unbeliever na siya, kailangan gyapon na siya daily reminder, or kanang i-uplift gyapon nimo na siya. Dili siya ginapasabot na Christian na ka, ingani na ka, dapat ingani ka. So dili ka makabuhat sa iyang kinabuhi. Imo ra mabuhat is to remind that person na mag-steadfast lang and continue sa pag-grow and pagtubo diha sa pagtubo sa iyang pagtuo diha sa kang Kristo. So proceed sa number 4. Bisag maghigda siya, naglaraw siya dautan ang iyang paagi ug dili na siya mobiya sa dautan. So ang pinaka best example ani, timely and relevant example is kanang mga corrupt na mga politicians. So bisag pag matulog daw sila, ang ilang mga laraw is mga dautan, ang ilang paagi is unprecedented or mga labag sa batas. And ang kuha ni is ang mga workers, kinsay mga nagtrabaho diri. So ang mga workers, pila ang minimum wage sa Davao? 500 plus. So even ang mga professional or mga ordinary lang na mga workers can make thousands a day, di ba? Pero ang mga corrupt na politician, makakawat sila mga millions and billions a day. So, ingana dyan sila kanang ang ilang pamaagi kay wala gid sila kahadlok sa Dios. Nag-ila ra dyan nga wala sila kahadlok, wala sila kaila sa Ginoo. Kung ang mga leaders, kung ang leader sa Philippines is God-centered, dili ingani ang atong dili ingani atong makinati, which is napay mas ayahay pa ni nga kinabuhi kung na sila Ginoo sa ilang kasing-kasing, kay mahadlok man sila mabuhat ana nga mga butang. Ang ilang buhaton is serve, not to be served. Dapat mag-serve sila sa mga tao, which is kung kinsa ang nagbutang sa ila dira na pwesto. And kita ra magyapon nagbutang sila sa pwesto, so mamawi na lang sunod.
Di na magpailad. So, proceed sa... So, moto siya ang part sa pagkadautan sa tao. So, moto siya ang mga karakteristik, ang mga kinaiya sa mga taong dautan. So, mag-proceed ta sa kaayon sa Dios. Bisan pa man sa katong nga mga sala or mga characteristic or attitude nato, wala gyapon nagkulang ang Ginoo, ang iyang gugma kanunay ug andam siya modawat sa atoa. And we as a Christian, mga taga CCFM, we are dapat kita gyud ang impose or mag-enforce sa mga tao, labi na diri sa ula. Dapat mag-start din na siya diri sa church. Makita na ang CCFM ula is kanang sumbanan sa matag usa nga nakapalibot. So sa verse 5, ang gugma mong walay paglubad o Ginoo misangko sa kalangitan ug ang imong pagkamatinud-anon miabot sa kapanganuran. So despite sa atong mga sala, ang Dios kanunay ug andam modawat sa atoa. And kanato kay gihigugmata sa Dios. Despite sa atong walay pag-disrespect sa iya, siya kanunay andam magpasaylo. And bisan pag ginasupag nato siya matinud-anon gihapon sa atoa. And sa verse 6, ang gina-emphasize sa verse 6 is ang imong pagkamatarong daw mga habog nga bukid, ang imong mga hukom sama sa kahiladman sa dagat, ug Ginoo giatiman mo ang mga tao. So it all about God's righteousness, and God's righteousness is steadfast and His justice is profound. Kanang nagakare siya sa tanang creation, sa tao or sa mga hayop. Ang pagkamatarong sa Ginoo lig-on gid kaayo sama sa mga bukid. So ang bukid, for example sa Manila na sila ay Sierra Madre. So ang Sierra Madre is mo na siya yung naga-protect sa Luzon when it comes na yung mga bagyo. So murag ginapahinay sa bukid ang bagyo when it comes mo ato na siya sa land area. So mo na siya ang characteristic sa bukid. So lig-on kaayo. Ang mga desisyon ng paghukom sa Ginoo so mo to siya. So proceed sa number 7. Kabililihon o Dios sa gugma mong walay paglubad. Sa landong sa imong mga pako makapasilong ang mga tao. Na buhong sila sa daghang pagkaon diha sa imong balay ug gipainom mo sila sa suba sa imong kaayo. So ang gugma sa Ginoo kanato bililhon. Makita nato sa protection o makita nato na siya sa pagprotekta sa Ginoo sa atoa sa matag adlaw ug natay kapaingnan or refuge. When it comes sa refuge, there are some people na naga-battle with anxiety and depression. So as for mga kailangan na, so lisod kaayo siya i-battle ang anxiety o depression kay murag ang kosa na is pressure sa family or pressure sa bisag unsa na butang akads or sa works mo na ma-burden sila. And ang pinaka maayo gyud nga buhaton when it comes na maka-experience kag anxiety and depression is mag-read yung kag Bible ni Lord. Mo na siyang pinakaano kay it reminds you na nakay mapatuan or nakay refuge if ever sa may nga butang kay kung wala kay maingnan kay naa ang Ginoo anda maminaw sa imuha. And maka-find pud ka comfort and also peace of mind if ever mag-read kag Bible. So sa verse 9, nabuhong sila sa daghang pagkaon diha sa imong
Tinubdan ka sa tanang kinabuhi ug tungod sa imong kahayag nakita namo ang kahayag. So as what I said earlier about life, na si Jesus ang ang Ginoo ang atong kahayag. Tungod sa iyang kahayag nakita usab nato ang kahayag. So for example, ikaw maglakaw sa kangit-ngit, ang imo yung ma-feel is kabala ka, kakulba o kanang dili ka sure sa imong ginaagian. So, if ato nang i-apply sa spiritual life na to, kung wala tay Ginoo, kung wala ta nakaila sa Ginoo, ang atong kinabuhi kay maka-experience po tag kakulba or kaguol, kabalaka kay wala ta ang atong mga ginabuhat kay mga unsure, dili ta sure. And murag wala tay kapadulngan sa atong ginabuhat kay wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, wala tay tarong nga desisyon. And atong decision is para lang sa atong sarili. Wala ato gina-consider ang Ginoo, which is ang atong creator. Higugmaa kanunay kadtong nag-alagad kanimo ug hataging gustisya ang mga matarong. So sa verse 10, higugma kanunay kadtong nag-alagad kanimo ug hatagi gustisya ang mga matarong. So have you heard kisa nagatanaw TikTok diri kanang about sa Senate hearing good or sa Facebook nagatanaw ba mo? Are you politically aware? Amen. Dapat maging aware jud mo or na jud mo ipakabana sa nahitabo. So have you heard about sa ilang discussion between the DOJ Secretary and the Senators na according sa DOJ that they can bend the law daw or pwede na nila baliun ang law depending on ano daw, if applicable daw siya. So, murag sila rin magbuot, di ba? Nga pwede daw nila ibaliun ang law para lang matumban ang ilang gusto. So, for me is kanang law is law. Nakadong na ba man ang quote na no one is above the law? Di ba? So, murag ang ilang yung ginahuna-huna ra gyud is ang ilang characteristic is self-centered sila. Wala sila ang ilang mga dili kita makakasik og justice pag ang mga criminals or ang mga nagabuhat og sala is mga lawmakers. So sila ra gyapon ginadula ra nila ang mga batas kanang murag kabal sa pasikot-sikot. Kita we need to be educated kay para kanang dili gud ta madali mailad sa mga ingana and natay sariling principles kay ang pagtuo sa mga politicians sa mga tao is kanang madala rin nila kwarta. So sa kadugay pa na ko nagboto-boto na wala pa jud ko natong kwarta. Wala pa ko nakamang. So murag ang principle is wala pa na ko nabaligya akong boto. So mo na siya nga proud ko na nga ano kay wala po ko nagsisi sa akong gipang boto. So I know that I believe na kanang we have different political perspective or political kanang atong ginatake sa politika and we respect each other when it comes to that and wala ko naga-enforce sa inyo nga dapat kung unsa ang ginabilive or akong political perspective is dapat mao po din yung political perspective. We have different political takes, so nara na sa inyo ha. And dapat ang inyong decision pag-abot sa politika is inyong gina-consider dapat ang leader nga nakahadlok sa Dios kay para makasinat ita og kaayahay. Kay nagong maghuna-una sa mga tao nga iyang nasakupan. For example, sa Philippines, President dapat una-una niya ang mga tao kung unsa ang kahimtang sa mga tao, unsa ang basic needs sa mga tao, unsa ang kailangan sa mga tao. Dapat mauna ang ginahuna-una sa leader ang iyang mga members.
So, ang example na is, nakita na ko sa balita sa Fox sa US, kanang si Donald Trump, he was influenced by his friend Charlie Kirk. Si Charlie Kirk, pastor man na siya. Then si Donald Trump, every time na mag-meeting sila sa White House, mag-praise pa na sila bago sila mag-proceed sa ilang meeting, mag-pray. And then si Donald Trump, nag-attend po na siya o nag-hold po na siya o pastoral seminar. Kanang murag close siya sa mga pastor ba. So, mo nang gusto po na ingana atong leader kanang naikahadlok sa Dios despite pa man sa iyang kadato or sa iyang posisyon na anaagya po ng Ginoo sa iyang kasing-kasing. So sa last verse, ayaw ako payataki sa mga mapahitason ug ayaw ako ipaiabog sa mga dautan. Napukan na ang mga dautan, nagbuyod sila og dili na makabangon. So, kung ang taong may pahitason, kabalo naman kung ikaw may pahitason, ikaw ipaubos sa Dios. Ang mapahayop sa anon ipataas sa Ginoo. So always seek the guidance of God nga panaligdan niya gikan sa mga taong garbuso og dautan. So ato yung as a Christian na ato yung buhaton is atong permi-seek ang guidance ni Lord, which is ang guidance ni Lord atong handbook is Morning Bible. Dili ta mag-seek og guidance ni Lord sa matag adlaw para ang atong kinabuhi kanang hapsay kung nakay Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong mabantayan sa mga taong wala na kaila sa Ginoo, ang ilang kinabuhi is kanang miserable. Diba? Even pa man sa ilang, bisa kung sa kakadato kung wala ka kaila sa Ginoo, ang imong kinabuhi miserable, and kanang imong mga desisyon kay kanang wala nagkadimaugod, bisan pa man makakita ka daw kwarta pero mawala ra siya pinakalit. So kung ikaw na Ginoo sa imong kinabuhi, ang Ginoo kanunay magprotekta sa imuha, mohatag sa imo desisyon nga tarong and kanang ma-feel gud nimo nga ginabadlon jud ka sa Ginoo through sa iyang ginapasinati sa imuha. Finances, dira gid ka igon sa Ginoo. Kung ikaw kanang nasubraan na sa imong pagpabadlong sa Ginoo, igon jud kanya sa finances. Kanang makaingon jud kag Lord, makatawag jud ka sa Ginoo kung igon na ka sa finances. So always seek the guidance of God and magkinabuhing naay Ginoo sa atong kasing-kasing sa kinabuhi. So ang kadautan sa tao ug ang kaayo sa Dios, mas dako jud ang kaayo sa Dios. Kanang bisan pa bagon sa kadautan, kita as human, bisan kung sa kadautan, ang Ginoo kanunay naghigugma kanato and kita nga ana diri kanunay natong i-open atong heart sa mga pagbadlong o pag-remind sa Ginoo. Dili man permi nga ang istorya lang kay puros lang blessings, di ba? Puros lang blessings. Dapat napoy mga pagbadlong nga inyong madunggan nga gikan sa Bible. And so murag-mara to siya, akong ma-share. Akong yatag kay Pastor. Hallelujah. Palakpakan na to ba sa Ginoo? Amen. Lisod gyud nga naa dinhi bisan pag nagtuon mo sulod sa upat ka tuig pero wala mo kayo dili kay ta sinati sa pulong sa Ginoo. Kulbaan gyud ta. Amen. Kulba no? Pa na naningog sila Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa pag-response ni Jello sa kanang challenge nga magsulti sa pulong sa Ginoo.